Lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Lahat tayo ay may kanya-kanyang problemang hinaharap. Pero papaano mo nga ba haharapin ang iyong suliranin kung ikaw mismo ang problema? Dear Mama Mia, ako lang ba o may iba pa sa inyo na nati-turn on sa mga lalaking nakatali na? Oo, Mama Mia. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero mabilis talaga akong ma-attract sa mga lalaking may asawa na o may girlfriend na. Alam ko namang mali pero ito talaga ang bagay na hindi ko mapipigilan sa aking sarili. Ginawa ko na ang lahat, Mama Mia, pero talagang marupok ako pagdating sa bagay na ito. Nung una, akala ko nga ay coincidence lang ang lahat na ang mga nagiging karelasyon ko ay either may mga girlfriends na o di kaya naman ay may mga asawa na. Pero mali ako ng akala na coincidence lang ang lahat. Dahil ang totoo niyan ay ako ang pumipili sa kanila upang maging aking karelasyon. Hindi lang isang beses nangyari na may legal wife na ang naging karelasyon ko, kundi maraming beses na, Mama Mia. Ilang ulit na rin akong nasusugod ng mga naunang karelasyon ng aking mga boyfriends. Pero ewan ko ba, bakit hindi pa rin ako madala-dala? Mama Mia, pakitago na lang ako sa pangalang Beth, 27 years old at single. Marami ang hindi naniniwala na single ako dahil ang sabi nga nila ay napakaganda ko raw at napaka-sexy para maging single. Sabi pa nila, Mama Mia, mabait din daw ako. Tama naman sila sa mga naunang dalawang bagay na i-describe nila sa akin. Maliban na lang sa pagiging mabait. Aminado kasi ako, Mama Mia, na isa akong makasalanang babae. Makasalanan dahil pinipilit kong kinukuha ang mga lalaking naiibigan ko kahit ang mga ito ay may mga karelasyon na. Oo, Mama Mia, kung sakit ang pagiging isang kabit, ay nasa malala na akong stage. Hindi naman ako ganito dati, Mama Mia. Pero nung natikman ko na ang saya at excitement na dala ng pakikipagrelasyon sa isang may asawa na, ay hindi ko na ito tinigilan pa. At ang mas malala pa niyan, Mama Mia, ay dumating ako sa punto na hindi na ako nasisiyahan sa iisang karelasyon. Oo, Mama Mia, pinagsasabay ko ang mga lalaki sa buhay ko. Madalas sinasabi nila na hindi ito sa kakulangan ko, na dahil ito sa kakulangan ko sa pagkalinga ng isang ama. At dahil doon, sa tuwing kinukumpronta ako, ay yun na ang ginagawa kong dahilan para makalusot. Ayokong kinaaawaan ako pero para makatakas sa kasalanan na yun, yun na lang ang sinasabi ko sa lahat, na meron akong daddy issues. Mama Mia, lumaki kasi ako sa isang broken family. Hindi lang dahil na fall out of love yung mga magulang ko sa isa't isa, kundi inagaw ng isang maharot na babae ang papa ko. Alam ko ang mga nangyari, Mama Mia, dahil 7 years old na ako nung nagkabistuhan ang aking mga magulang. Maaga akong namulat sa mga ganitong bagay. Nasaksihan ko din kung paanong nalugmok ang mama ko nung ipinagpalit kami ni Papa sa ibang babae. 33 years old na noon si Mama, habang yung babaeng ipinalit sa kanya ay mas bata pa. Nasa 22 years old lang ang babae nun. Mama Mia, dahil nga sa nangyari sa aking mga magulang ay sobra akong naapektuhan. Simula kasi nang iwan kami ng aking ama ay nalugmok na rin sa alak ang aking ina. Nagkaroon din siya ng iba't ibang lalaking karelasyon, kung relasyon ang tawag sa pakikipagtalik.
Kaya bata pa lang ako ay pinagpasapasahan na ako ng mga pamilya ng mama ko. Hindi naman ako sinasaktan ng pamilya ni mama. Pero alam mo Mama Mia, yung hindi kailangan ng salita para iparamdam nila sa'yo na isang salimpusa ka lang. Kaya nga ilang beses akong nakiusap kay Papa noon na kunin na lang niya ako. Pero hindi niya ginawa dahil ayaw daw ng bago niyang kinakasama na makasama ako sa iisang bubong. Sa mama ko naman ay ayaw din niya dahil una, kamukhang kamukha ko raw ang papa ko. At gusto niya na raw kalimutan ng papa ko kaya ayaw niyang makikita ako sa araw-araw. Pangalawa, Mama Mia, sabi ng mama ko ay hindi niya raw ako kayang buhayin. Pangatlo, ayaw daw nung mga lalaki niya ang responsibilidad. Mama Mia, sa totoo lang ay na-question ko ang Diyos nung mga panahon na yon. Totoo ba siya? Ako ba ay minamahal niya? Kung totoo siya at mahal niya ako, bakit hinahayaan niya na mangyari ito sa akin? Ano bang naging kasalanan ko at parehong walang kwenta ang mga magulang na binigay niya sa akin? Dahil wala akong maaasahan ay sinikap ko na lang na buhayin ang sarili ko noon, Mama Mia. Sa mura kong edad ay natuto akong magtrabaho sa mga kamag-anak ni Mama upang bigyan ako ng mga pagkain at para pag-aralin nila ako. Mahirap, Mama Mia. Mahirap ang trabaho. Idagdag mo pa ang sakit na nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko ang mga pinsan ko na may kumpleto at masayang pamilya. May mama at papa na mapagmahal. Samantalang ako, ni isa ay wala. Walang may gusto sa akin. Ang dalawang magulang ko, Mama Mia, ay gusto lang ang kanilang kalayaan at kanilang kaligayahan. Kaya naman isinumpa ko sa sarili ko na hindi ako gagaya sa mama ko na mahina. Hindi ako gagaya sa kanya na sisirain ang kanyang buhay ng dahil lang sa isang lalaki. Hindi ako gagaya sa mama ko na hindi na nakabangon simula nung iwan siya ni Papa. At lalong hindi ako magpapaloko sa mga lalaki. Nang sa ganun ay hindi ko maranasan ang sakit na dinanas ng aking ina. Ipinangako ko rin sa sarili ko, Mama Mia, na magtatagumpay ako kahit wala akong magulang na gumagabay sa akin. Totoo naman, Mama Mia, dahil nagpursige ako upang makapagtapos ng elementarya at high school. At dahil nga sa naging determinasyon ko ay nakakuha ako ng scholarship for college. At upang matustusan ang mga pangangailangan ko sa pagkokolehiyo ay pinili ko, Mama Mia, ang maging isang working student. Pumasok ako sa isang fast food chain na malapit lang sa school namin para less hassle na para sa akin. Siyempre, hindi kalakihan ang sweldo dahil part-timer lang ako. Pero nagagawa ko namang pagkasyahin ang sweldo ko sa pang-araw-araw kong pangangailangan. Hindi ko na rin kasi inasa sa tita ko yung aking pag-aaral nung college dahil may mga anak din naman sila na katulad ko ay nasa college na din. Alam ko, Mama Mia, na hindi biro ang pagpapaaral sa college. Kaya naman ginawa ko talaga ang lahat ng makakaya ko para solo kong suportahan ang sarili ko. Mama Mia, habang lumalaki ako ay wala kahit ni anino ng aking mga magulang ang pumunta kung saan ako nakatira. Kahit nga pangungumusta ay hindi man lang nila nagawa sa kanilang anak. Alam kong hindi tama, Mama Mia, pero unti-unti ko na lang itinanim sa isip ko na ulila na akong lubos at nawala na akong mga magulang na pwede kong asahan sa buhay. Na kaya sila hindi na nagpapakita sa akin ay dahil pareho na silang patay. Mama Mia, pinatay ko na rin kasi ang pag-asang natitira sa puso ko na muli pa kaming mabubuong pamilya. Nakukunin nila ako sa poder ng tita ko.
Siguro nung bata ako umaasa ako sa ganun. Ngunit nung nag-college na ako at hindi pa rin yun nangyayari, ay nawala na talaga ako ng pag-asa na mabuo pa ang fairy tale na nasa utak ko. Pero dahil naman din doon ay lumaki akong matapang at independent. Lumaki ako na kayang ipagtanggol ang aking paniniwala at ang aking sarili. Mama Mia, nagkaroon ako ng kaibigan na mas nakakaangat sa akin sa buhay. Kaya nung niyaya niya ako na tumira na lang sa apartment niya ay pumayag ako. Ito na rin kasi yung chance ko para makaalis sa puder ng tita ko. Nakakapagod na rin kasi Mama Mia na isa akong working student pero ako pa din ang kumikilo sa lahat ng gawaing bahay sa kanila lalo na kapag wala akong klase. Nung una nga Mama Mia ay ayaw pumayag ng tita ko na umalis ako sa puder niya. Dahilan niya ay baka raw kung ano pang mangyari sa akin kargo de konsensya pa niya. Kung hindi ko sila kilala Mama Mia ay maniniwala talaga ako na may pakialam sila sa akin. Maniniwala ako na genuine ang concern nila na baka kung ano ang mangyari sa akin at baka mapahamak ako sa puder ng ibang tao. Pero kilalang kilala ko ang tita ko Mama Mia. Alam kong ayaw niya akong umalis dahil mawawalan siya ng libreng katulong sa bahay nila. Kaya naman sa kabila ng kanyang pagkontra ay tinuloy ko pa rin ang pag-alis ko sa pamamahay nila. Mama Mia, maganda at maayos naman ang tirahan ng kaibigan kong si Alice. Tahimik ang lugar. Siguro dahil ang lugar na yon ay para lang sa may mga kaya sa buhay. Ang napag-usapan naming dalawa ay hindi ako magbabayad sa renta. Ang gusto nga ni Alice ay pati sa bills at pagkain ay sagot na niya lahat. Pero hindi ako pumayag Mama Mia. Sabi ko nga sa'yo, lumaki akong matapang at independent. Hindi ako sanay na maging pabigat sa buhay ng iba. Kaya napagkasunduan namin na magbibigay ako para sa pagkain at bills namin sa bahay. Mama Mia, mas naging maayos na ang buhay ko kasama si Alice. Alam din niya ang mga pinagdaanan ko. At ang totoo ay nabibilib daw siya sa akin dahil kung sa kanya daw nangyari ang mga nangyari sa buhay ko, ay baka daw hindi na niya nakayanan at baka daw nagpakamatay na siya. Pinagtawanan ko na lang ang reaction niya. Sa isip ko, palibhasa ay lumaki siya sa mayamang pamilya. Kaya ganyan na lang siya kung makapag-react. Lumaki siya nang walang halos dinadalang problema. Hindi katulad ko. Iba kasi talaga Mama Mia pag lumaki ka sa mga pagsubok at problema sa buhay. Nawawalan ka ng choice kundi ang maging matapang at harapin ang buhay at problema kahit ang totoo ay hindi mo naman ito kaya. Sinabi ko na lang kay Alice na kapag malagay siya sa alanganin, ay wala naman talaga siyang magagawa kundi ang lumaban at patuloy na mabuhay. Yun naman kasi ang human's instinct, hindi ba Mama Mia? Ang lumaban at manatiling buhay. Mama Mia, sa lahat ng mga naging kaibigan ko ay si Alice ang pinakamalapit sa puso ko. Itinuring ko na nga siyang para kong kapatid. Nagustuhan ko siya dahil sa kabila ng pagiging anak mayaman niya ay lumaki pa rin siyang mabait at hindi maselan. Lahat ng meron siya ay pinapahiram niya sa akin. Ako na nga rin yung nahihiya minsan pero talagang mapilit siya. Lagi nga niyang ibinibida sa akin na naikwento na raw niya ako sa kaniyang mga magulang. At excited na daw ang mga magulang niya na makilala ako. Ang bilin nga raw ng mommy niya dalhin ako sa selebrasyon ng wedding anniversary ng mga ito. Kahit nahihiya ako Mama Mia ay napilitan akong sumama dahil na rin sa pakiusap sa akin ni Alice. Sobrang naging mabait si Alice sa akin kaya naman hindi ko siya matanggihan. Gusto din daw kasi ng kaniyang mga magulang na makilala na ang kasakasama ni Alice sa bahay. Para raw mapalagay na ang loob ng mga ito.
Kaya po pala nag-apartment si Alice, Mama Mia, ay dahil medyo may kalayuan ang bahay nila mula sa university na pinapasukan namin. Pagkarating pa lang namin, Mama Mia, ay namanghana ako sa karangyang nakikita ko. Meron silang isang napakalaking gate. At pagpasok mo doon ay makikita mo ang malaki at malawak nilang bahay. Medyo nahiya ako nung nakakita ako ng maraming tao. Lahat nga sila ay tumingin sa aming dalawa ni Alice. Bagay na mas nagpa-conscious pa sa akin. Nung mapansin yun ni Alice ay doon na niya ako hinawakan sa kamay at hinila papasok sa loob ng kanilang bahay. Agad naming nakita ang kaniyang mga magulang kaya naman lumapit kami upang magpakilala. Mama Mia, mabait at maganda ang mommy ni Alice. Samantalang gwapo at matipuno naman ang kaniyang daddy. Hindi nga lang pala salita ang daddy niya kaya hindi ako sigurado kung mabait ba ito. Dahil late nang natapos ang party ay doon na lang kami natulog ni Alice sa bahay nila. Nakapagkwentuhan pa nga kami kasama ang kaniyang mga magulang. Mama Mia, muli akong nakaramdam ng inggit dahil na kay Alice na ang lahat ng bagay na wala ako. At yun ay ang buo at masayang pamilya. Pero syempre, hindi ko naman pinahalata sa kaibigan ko na naiinggit at nagsiselos ako sa kalagayan ng kaniyang buhay. At gaya ng reaction ni Alice noon ay napahanga din ang mga ito sa akin. Napakatapang ko daw dahil nagawa kong ibangon ang sarili ko kahit walang tulong ni katiting mula sa mga magulang ko. Sa isip ko ay wala naman akong choice nung mga panahon na yun dahil tanging sarili ko lang ang aking maaasahan. Matapos nga ang mahaba naming kwentuhan kasama ang mga magulang ni Alice ay nagdesisyon na kaming dalawa na matulog. Gamit namin ang kwarto ni Alice. Maganda at maluwag ito. Mama Mia, para itong kwarto ng isang prinsesa. Pero kahit nagaano pa ito kaganda ay hindi pa rin ako masyadong nakatulog dahil naninibago ako sa lugar. Kaya naman napagdesisyonan kong lumabas ng silid upang kumuha na lang ng maiinom. Gusto ko sanang gisingin si Alice dahil nahihiya akong gumala sa bahay nila pero mas nahihiya naman akong gisingin siya dahil mahimbing na ang kanyang pagkakatulog, Mama Mia. Kaya naman dahan-dahan akong lumabas ng kwarto para magpunta sa kanilang kusina. Ngunit hindi ko natuloy ang aking pagpasok sa kusina nila dahil may narinig akong tinig na tila ba may ibang kausap sa phone. Kinain ako ng aking curiosity, Mama Mia. Kaya sinilip ko kung sino ang nagmamay-ari ng boses na ito. Medyo may kadiliman sa area na yon pero naaninag ko pa rin ang mukha ng daddy ni Alice. Mama Mia, na-shock talaga ako sa aking mga narinig. Sorry honey, hindi ako makaalis dito. Bukas na lang tayo magkita ha? Ako din, miss na rin kita. Gusto na kitang mayakap at mahalikan. Yun ang rumehestro sa tenga ko, Mama Mia. Hindi ko akalain na ang perpektong pamilya ni Alice ay hindi pala talaga totoong perpekto. Kinabukasan, Mama Mia, ay kinain na naman ako ng sobra kong curiosity. Gusto kong makita kung sino ang kalaguyo ng daddy ni Alice. Kaya naman nagdahilan ako para hindi makasama kay Alice sa pag-uwi. Sinabi ko na pupuntahan ko ang aking mama at sisilipin ko ang kalagayan niya. Pero ang totoo, Mama Mia, ay pupunta ako sa lugar na nabanggit ng daddy ni Alice nung gabi na nahuli ko siya sa kusina. Mama Mia, hindi na ako nagulat sa nakita ko. Isang dalagang nasa edad 25 siguro ang nakita ko, Mama Mia. Balingkinita ng kanyang pangangatawan at halatang alagang-alaga niya ang kutis niya.
Dapat ay umalis na ako doon, Mama Mia. Pero bigla na lang may sumulpot na idea sa aking isipan. Nung makita ko na magkahawak na ang kamay ng daddy ni Alice at ng dalaga, sabay halik sa labi ng bawat isa, ay sinadya ko talagang umupo sa bakanting pwesto malapit sa kanilang table. Hindi niya ako agad nakita pero ginawaan ko ng paraan para mapansin niya ako. Sinadya kong itulak ng malakas ang upuan upang makagawa ng ingay na siyang nagpalingon ng mga ito sa akin. Halata sa mukha niyang pagkabigla. Habang munting ngiti lang ang isinukli ko, sabay sabing, "Sorry." Hindi ako umalis, Mama Mia. Sa halip ay umorder pa ako ng pagkain at dahan-dahang kinain yon. Sinadya ko yun upang matapos muna sila sa kanilang pag-uusap. Alam ko kasi, Mama Mia, na gusto ng daddy ni Alice na makausap niya ako. Alam ko na makikiusap siya na wag kong sabihin sa anak niya ang natuklasan ko. Hindi naman ako nagkamali dahil makalipas ang ilang sandali ay lumipat sa table ko ang daddy ni Alice. Pumwesto siya sa harapan ko. Mama Mia, gustong gusto kong tumawa ng malakas noon. Mga lalaki nga naman. Katulad lang din pala siya ng papa ko. Mahilig sa mga batang isda. Mama Mia, agad siyang nakiusap sa akin na huwag sasabihin kay Alice ang nalalaman ko. Ayaw niya raw masira ang perpekto at maganda nilang pamilya. Ang babaeng yun daw ay parte lang ng kanyang pantasya sa kama. Nagagawa daw kasi nito ang mga bagay na hindi na kayang gawin ng asawa niya. Hindi lang ako umimik, Mama Mia, habang pinagmamasdan ko siya na patuloy na nakikiusap sa akin. Sinabi din niya na gagawin niya at ibibigay niya ang lahat, wag lang daw akong magsalita tungkol sa kanyang sekreto. Mama Mia, sinabi ko na lang na pag-iisipan ko ang deal niya sa akin. At doon natapos ang usapan naming dalawa. Pagkabalik ko sa apartment ay nagdesisyon na lang ako na wag na munang sabihin kay Alice ang totoo. Tutal naman ay hindi ko problema yon, kundi problema ng kanilang pamilya. At kung totoo ang sinabi niya ay baka nga nagawa lang niya ito dahil sa matinding pangangailangang sexual. Ayoko din namang pagdaanan ni Alice ang sakit na dulot ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Mama Mia, medyo mahina kasi ang loob ni Alice. Alam kong hindi ko siya katulad, kaya baka kung mapano pa siya kapag magkahiwalay ang kanyang pamilya kung ibubulgar ko ang sikreto ng kanyang ama. Mama Mia, maniwala ka. Hindi ko talaga plinano ang gamitin ng daddy ni Alice. Pero nabigla na lang ako ng isang umaga pag-check ko sa ATM ko ay may nakita akong isang malaking halaga. Isang halaga, Mama Mia, na ni sa tanang buhay ko ay hindi ko naisip na pwede ko palang makamtan. Tumawag sa akin ang daddy ni Alice. Ang sabi niya ay nakuha raw niya ang account number ko mula sa kanyang anak. Palusot daw niya sa anak niya ay magbibigay siya ng tulong financial sa akin bilang pasasalamat sa pagiging mabuti kong kaibigan kay Alice. Natuwa ako, Mama Mia, dahil sakto ang timing niya. May dapat kasi kaming bayaran sa eskwela. Mama Mia, nakuha din ng daddy niya ang number ko, kaya naman tinawagan din niya ako upang mag-offer sa akin na sasagutin niya lahat ng pangangailangan ko sa pera. Kapalit ang pananahimik ko sa sekreto niya. At dahil wala namang mawawala sa akin, Mama Mia, kundi kikita pa ako, ay pumayag ako sa gusto ng daddy ni Alice. Hininto ko na rin ang pagtatrabaho at mas nag-focus na lang ako sa aking pag-aaral. Nagkaroon din ako ng mga manliligaw pero lahat sila ay hindi ko sinagot. Dahil sa tulong ng daddy ni Alice, Mama Mia,
ay hindi ko na naging problema pa ang pera. Bagay na bukod sa sakit na dulot sa akin ng mga magulang ko ay siyang pinoproblema ko mula nung kabataan ko pa. Ang masama lang, Mama Mia, dahil sa pagtatago ko sa sekreto ng daddy ni Alice ay naging napadalas na ang pag-uusap naming dalawa. At tama kayo ng hula niyo, Mama Mia. Hindi ko nga naiwasan at na-develop ako sa daddy ng kaibigan ko. Mabait kasi ang daddy ni Alice at maalalahanin. Inakala ko nung una ay naghahanap lang ako ng kalinga ng isang ama. Pero napatunayan ko na hindi, Mama Mia. Dahil nililihim ko kay Alice ang pag-uusap namin ng daddy niya. Mama Mia, to cut the long story short, ay nalaman kong nahuhulog na rin pala ang loob ng daddy ni Alice sa akin. Mama Mia, dahil sa tanong niyang, "Boyfriend mo ba yung kausap mo lagi, Iha? Kilig na kilig ka eh. Ang ganda-ganda ng ngiti mo kapag kausap siya." Dahil sa tanong na yon, nakumpirma kong nahuhulog na rin ang daddy ni Alice sa akin. Hindi ko alam pero natakot ako dahil ayokong magkasala sa matalik kong kaibigan. Alam ko, Mama Mia, na nagkasala na ako kay Alice oras na nilihim ko sa kanya ang tungkol sa sikreto ng ama niya. Pero ibang pagkakasala naman kung darating ako sa punto na papatulan ko ang daddy niya. Kaya naman ginawa ko ang lahat para makaiwas sa kanya. Pero Mama Mia, sadyang malakas ang kapangyarihan ng tukso. Dahil nung niyaya ako ng daddy ni Alice na magsine, ay pumayag ako. Syempre, Mama Mia, dumayo kami sa malayong mall at hindi sa syudad namin para walang makakakilala sa amin. Doon, Mama Mia, nangyari ang unang hakbang, kaya ako naging kabit ng daddy ng best friend ko. Sa loob ng madilim na sinihan na yun ay doon po hinawakan ng daddy niya ang kamay ko. Hindi ko alam kung bakit pero hindi rin ako pumalag sa ginawa niyang yun. Mukha kaming magkasintahan na magkahawak ang mga kamay habang nanonood ng palabas. Panay din po ang bulong niya sa tenga ko, dahilan upang mapukaw ang natutulog kong pagnanasa. Mama Mia, hindi ko maintindihan pero gustong-gusto ko ang hatid na init ng kanyang mga bulong sa aking tenga. Ang mga nakaw naming sandali ay naulit pa ng naulit, Mama Mia. Hanggang sa hindi na kami nakontento, Mama Mia, sa paghawak-hawak lang ng kamay. Kaya naman umabot na kami sa puntong naghahalikan na kaming dalawa. Noong umpisa ay mga pino at smack kisses lang, padampi-dampi. Pero nung tumagal ay naging mapusok, mahaba at maalab na ang aming paghahalikan. Mama Mia, hindi ko na rin natiis at naibigay ko na din ang pagkababae ko sa daddy ni Alice. Mama Mia, hindi ko talaga akalain na dadating ako sa puntong yon. Naisusuko ko ang pagkababae ko sa isang lalaking may asawa na at sa isang lalaking ama pa ng best friend ko. Simula nga nung may nangyari sa aming dalawa ng daddy ni Alice ay naging opisyal na ang pagiging kabit ko. Walang kamalay-malay ang kaibigan ko na ginagapang ko na pala ang daddy niya. Minsan nga, Mama Mia, ay nag-overnight kami sa bahay nila Alice. At nung nakatulog na si Alice ay tinext ako ng daddy niya na magkita daw kami sa isa nilang guest room. At doon, Mama Mia, ay may nangyari sa aming dalawa. Bagay na hindi dapat nangyari. Tahimik naming pinagsaluhan ang init ng aming mga katawan sa loob mismo ng kanilang pamamahay. At imbis na takot at kaba,
ay excitement ang naramdaman ko nung mga panahon na yon. Mama Mia, mas lalo pa akong ginanahan sa kama dahil sa ideya na baka mahuli kami ni Alice o ng mami niya. Alam ko namang mali, pero masaya ako, Mama Mia, sa daddy ng kaibigan ko. Nararamdaman ko na mahal niya ako. Kaya naman, itinigil at itinakwil ko ang lahat ng konsensyang nararamdaman ko sa puso ko. At pinili ko pa rin ipagpatuloy ang bawal at nakakadiri naming relasyon. At para hindi niya ako iwanan ay ginawa ko talaga ang lahat ng gusto niya, lalo na pagdating sa kama. Pinag-aralan ko talaga lahat, Mama Mia. Pinapatulan ko lahat ng pantasya niya kahit na kung minsan ay mahirap at masakit ito para sa akin. Pero sadyang hindi pala sapat ang pagiging master ko pagdating sa kama. Dahil lahat pala talaga ay may hangganan. Isang araw, Mama Mia, ay nakita ko na lang si Alice sa loob ng aming apartment na umiiyak. Ang sabi niya, nalaman daw nila na may ibang babae ang kaniyang daddy. Sobra-sobra talaga ang kabang naramdaman ko noon dahil ang buong akala ko ay bistado na ako. Buti na lang at ang nahuli nilang kasama ng daddy niya ay yung babaeng nahuli ko noon, yung unang kabit ng kaniyang daddy. Pero kahit na hindi ako nahuli, Mama Mia, ay nasaktan pa rin ako. Dahil dalawa kami na hiniwalayan ng daddy ni Alice. Hiniwalayan niya ako at hiniwalayan din niya ang una niyang kabit para sa pamilya niya. Ayaw daw kasi niya na masira ang kanilang pamilya, Mama Mia, kaya ako ang iniwan niya. At dahil doon ay parang bumalik lahat sa akin ang nararamdaman ko mula pagkabata. Muli kong naramdaman ang sakit ng pakiramdam ng inabandona, Mama Mia. At dahil hindi ko kayang makita si Alice ay pinili ko na lang lisanin ang apartment niya. Sinabi ko na lang sa kanya na babalik muna ako sa tita ko dahil kailangan nila ang tulong ko. Pero ang totoo, Mama Mia, ay lumipat lang ako ng ibang lugar. Nagpatuloy pa rin naman ako sa aking pag-aaral kahit pa nga nasasaktan pa rin ako sa nangyari sa buhay ko. At ang naging sandalan ko noon, Mama Mia, ay ang isa sa mga manliligaw ko na si Jeff. Pero syempre, hindi ko sinabi kay Jeff ang totoong dahilan kung bakit ako nalulungkot at nasasaktan. Ang sinasabi ko na lang sa kanya, Mama Mia, ay nasasaktan ako kapag naaalala ko ang nangyari sa pamilya ko. Nasasaktan ako kapag nakikita ko sa social media ang masayang larawan ng papa ko kasama ang kanyang bagong pamilya. Mama Mia, naging mabuti sa akin si Jeff. Inalagaan din niya ako kaya naman hindi nagtagal ay hinayaan ko ang aking sarili na mahulog sa kanya. Laking tuwa naman niya, Mama Mia, nung sinagot ko na siya. At dahil hindi na rin naman ako inosente pagdating sa usapang sex, ay kaagad din naman na may nangyayari sa aming dalawa ni Jeff. Safe naman ako kapag nakikipag-sex ako, Mama Mia. Sinisigurado ko yun dahil ayokong mabuntis. Ang buong akala ko naman ay magiging masaya na ako at nakakita na ako ng lalaki na para sa akin. Pero sa pangalawang pagkakataon ay nagkamali na naman ako. Dahil si Jeff pala, Mama Mia, ay may girlfriend na. Napahiya pa nga ako dahil sinugod niya ako at pinagbintangang mga agaw at makating higad. Mama Mia, hindi ko naman talaga alam na may girlfriend si Jeff. Kaya naman ipinagtanggol ko ang sarili ko. Pero sa huli, pinili pa rin ni Jeff ang una niyang girlfriend dahil buntis daw ito at ayaw niyang lumaki ang kanilang anak na walang kinikilalang ama. Mama Mia, dahil sa nangyari ay napapaisip na lang ako kung may nakalagay ba sa ulo ko na lokohin niyo ako dahil madali akong mauto. Hindi ko kasi alam
kung bakit lahat na lang ng nagugustuhan ko ay puro may mga sabit na. Lahat na lang sila, kahit ibinibigay ko naman ang lahat-lahat ay pinipili pa rin saktan at iwanan ako. Mama Mia, iba pala talaga ang nadudulot ng ganyang pag-iisip. Dahil simula noon ay hindi ko na idinanay pa sa sarili ko na isa na akong makatinghigad. Pinangatawanan ko ang tawag nila sa akin na malandi at haliparot na klasing babae. Oo, Mama Mia. Simula noon ay hindi ko na pinipigilan ang sarili kong ma-inlove at pumatol sa mga lalaking may sabit. Kahit noon pa man ay alam ko na nata-turn on talaga ako sa mga lalaking may sabit na. Pero syempre noon ay kinakaya kong pigilan ang mga yon dahil ayokong makasira ng pamilya. Pero ngayon, pinagbibigyan ko na ang aking sarili na tikman ng mga lalaking gusto kong tikman kahit pa nga ang mga ito ay may asawa o girlfriend na. Hindi din naman ako nanghihingi ng bayad kaya hindi mo rin ako matatawag na isang bayaran at kaladkaring babae. Sadyang sa pakikipagrelasyon ko sa may asawa, Mama Mia, ay nakukuha ko ang ligaya na aking inaasam. Umabot pa nga sa punto na pati professor ko ay nilandi ko na rin. At dahil mahina ang lalaki pagdating sa usapang sex, ay Mama Mia, ni isa walang nakakatanggi sa akin. Lahat ng lalaking ginugusto ko kapag nilalandi ko ay nakukuha ko. Naging secret lover ako ng professor ko, Mama Mia. At ang totoo niyan, nagugustuhan ko ang mga lalaking may sabit na, lalo na kapag nagiging possessive sila sa akin. Yung professor ko, Mama Mia, ay nagagalit sa tuwing nakikita niyang may kasama akong ibang lalaki. Hanggang sa ang galit na yun ay naging obsession na, kaya dumating sa punto na na-turn off din ako sa kanya. Binala kong makipaghiwalay pero hindi siya pumayag. Nagbanta pa siya na ibabagsak niya ako kapag ipagpilitan ko pa ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Kaya naman pinili ko na lang sakyan ang trip ng professor ko na yon. Pero ang hindi niya alam, Mama Mia, ay bukod sa kanya, may iba pa akong karelasyon na may asawa na din. Mama Mia, sa totoo lang ay masaya talaga ako sa tuwing naiisip ko na ang mga lalaking nakakaniig ko ay may mga asawang niloloko. Hindi ko maintindihan pero ibang satisfaction ang hatid nito sa akin. Pakiramdam ko ay mas mahal ako ng mga ito dahil ang oras na para sana sa kanilang pamilya ay mas pinipili nilang ilaan sa akin. At upang maiwasan ko na muli na naman akong masaktan, ay sinisigurado ko, Mama Mia, na ako muna ang unang aayaw at wag nang aabot sa punto na mas pipiliin pa nila ang kanilang mga original na asawa o girlfriend bago ko sila hiwalayan. Tawagin niyo na akong baliw pero parang naiintindihan ko na si Papa kung bakit siya nangaliwa noon. Iba pala talaga ang hatid na kaligayahan ng mga nakaw na sandali, Mama Mia. Iba yun kesa sa ikaw ang legal. Ibang excitement ang nadadala nito sa akin. Nakakahiyaman pong aminin pero magpasa hanggang ngayon ay isa pa rin akong kabit. May karelasyon ako ngayon na may asawa na, Mama Mia. Magdadalawang taon na ang relasyon naming dalawa. Alam ko naman na wala rin itong patutunguhan pero masaya pa rin ako ngayon, Mama Mia. Kaya e-enjoyin ko na lang muna ang panahon na ito. At kung saan man ako dadalhin ng pakikipagrelasyon ko sa may mga sabit na, ay tatanggapin ko na lang, Mama Mia. Ika nga nila, I will cross the bridge when I get there. Alam ko naman kasi na darating ang araw na pagbabayaran ko rin lahat ng kasalanan ko
Kaya might as well be happy na lang sa ngayon, hindi ba? Alam ko kasing huli na para sa akin ang magbago, Mama Mia. Masyado na akong lulong sa pagiging kabit. Masyado na akong maraming nasaktan at nasirang pamilya. Hindi ko na nakikita ang sarili ko na maghanap ng isang single na lalaki at lalaking magpapakasal sa akin. Sino din naman kasi ang gugustuhin na pakasalan ng isang katulad ko na pinagpasapasahan na ng mga lalaking may sabit? Mama Mia, matagal ko nang tinanggap ang sitwasyon ko. Matagal ko nang hinanda ang sarili kong husgahan ng iba. Wala na din namang mawawala sa akin dahil wala naman akong pamilya. Walang masasaktan at walang masasagasaan na pamilya ko. Wala na rin akong naging balita pa sa mga magulang ko, Mama Mia. Ni hindi ko nga alam kung buhay pa ang mga ito o hindi na. Pinili ko na rin kasing umalis sa lugar namin upang makaiwas sa mga kamag-anak ko para hindi na sila madamay sa lahat ng kagagahang ginagawa ko. Mama Mia, alam ko na huhusgahan ako ng mga tagapakinig ninyo kapag nai-ere mo na itong sulat ko. Okay lang yun, sanay na naman na ako. Gusto ko lang talagang i-share itong nararamdaman ko, Mama Mia, dahil wala naman akong ibang mapagsasabihan nito. Nakakahiya mang aminin pero wala ako ni isa mang kaibigan sa aking tabi. Siguro kung darating ang araw na tatanda ako, Mama Mia, alam kong magiging mag-isa lang ako. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Lubos na nagpapasalamat, Beth. Alam mo, Beth, tama ka na huhusgahan ka talaga ng maraming tao dahil sa mga ginagawa mo. Pero may isa kang mali sa mga sinabi mo. Hindi totoong huli na ang lahat para magbago ka. Sa bawat araw na gumigising tayo ay isa yung bagong pag-asa na ituwid natin ang daan na ating tinatahak. Isang bagong pag-asa na bumawi tayo sa lahat ng ating pagkakamali at pagkakasala sa ating kapwa. Sa bawat araw na gumigising tayo, isa yung bagong pag-asa para maging mabuti tayong tao. Sa huli ay nasa iyong mga kamay pa rin ang desisyon kung anong mangyayari sa buhay mo. Hindi ka naman humihingi ng payo sa akin pero bilang nagpadala ka sa akin ng sulat, sasabihin ko ang nais kong sabihin sa'yo. Sana dumating ang araw na pahalagahan mo ang sarili mo. Siguro, Beth, kailangan mong kumonsulta sa isang professional. Kasi sa tingin ko, trauma yan mula sa iyong kabataan na dinadala mo hanggang ngayon. Trauma na ipinapasa mo sa iba. Ipinapasa mo sa mga pamilya, asawa at mga anak ng mga lalaking may sabit na kinakalantari mo. Sana huwag kang dumating sa punto na gustuhin mong saktan ng iba para maramdaman nila kung gaano ka nasaktan noon. Humingi ka ng tulong. Lumapit ka sa Diyos at lumapit ka sa mga professionals. Sigurado akong matutulungan ka nila. Maraming salamat pa rin sa pagbibigay mo ng pahintulot na maiere ko ang kwento ng iyong buhay. At kung ikaw na nakikinig ngayon sa story ni Beth, huwag mong kalimutan na pwede ka ring mag-email sa akin kung meron kang sariling storya na nais mong ibahagi sa ating programa. Mag-email ka lang sa mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo rin kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat nating upload. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Ako po si Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.